Sa gitna ng digmaan, ang hukbong pandagat at hukbong panghimpapawid ng Iran ay handang harapin ang Israel. Ang hukbong pandagat ng Iran ay nagsimulang mag-escort ng mga barko sa pag-atake ng Houthi na gumugulo sa Red Sea. Ang Russia-made Sukhoi 24 ay nasa pinakamagandang estado. Nagbabala ang komandante ng Air Force ng Iran. Ang Iran ay naghahanda para sa paghihiganti ng Israel matapos ang hindi inaasahang pag-atake nito noong ika-13 ng Abril. Sinabi ng Iran na handa ang militar nito na harapin ang anumang pag-atake ng Israel. Ayon pa sa Air Force ng Iran, nakahanda ito para sa aksyon matapos ang pag-atake sa Israel sa katapusan ng linggo. Nag-warning ang Iran Air Force Commander na ang mga eroplanong pandigma, kabilang ang mga Sukhoi 24 na gawa ng Russia, ay nasa best state of preparedness upang kontrahin ang anumang pag-atake ng Israel. Mayroon kaming ganap na kahandaan sa lahat ng larangan, kabilang ang air coverage at mga bombero, wika ni Brigadier General Amir Vahedi. Sinimulan na rin ng hukbong pandagat ng Iran ang pag-escort ng mga sasakyang pangkomersyo ng Iran patungo sa Red Sea. Narito ang pahayag ni Admiral Shahram Irani. Ang hukbong pandagat ay nagsasagawa ng misyon na i-escort ang mga barkong pangkomersyo ng Iran sa Red Sea at ang ating Jamaran frigate ay nasa Gulf of Aden sa ganitong sitwasyon. Nakahanda rin ang Tehran na i-escort ang mga sasakyang pandagat ng ibang mga bansa. Ang Red Sea ay nakaranas ng malaking pagkagambala sa pagpapadala sa Israel mula noong Nobyembre ng 2023. Ito ay dahil sa pag-atake ng missile at drone mula sa Iran-aligned Houthi rebels ng Yemen. Noong ika-13 ng Abril, kinuha ng mga Revolutionary Guard ng Iran ang MSC Aries sa Strait of Hormuz. Sinasabi ng Iran na ang container ship na may bandila ng Portugal ay nakalink sa Israel. Isinagawa ng Iran ang kauna-unahang direktang pag-atake nito sa Israel noong weekend ng nakaraang linggo. Ito ay bilang pagganti sa pinaghihinalaang Israeli strike sa diplomatic compound nito sa Damascus. Sinabi naman ng Israel na sasagutin nila ito at ang war cabinet nito ay tinitimbang ang iba't ibang mga opsyon. Ang direktang pag-atake sa mga base ng IRGC o mga pasilidad sa pagsasaliksik ng nuklear sa loob ng Iran at mga target sa labas ng teritoryo ng Iran ay ilang mga opsyon na dapat balikan ng Israel. Ang Pangulo ng Iran ay nagbigay ng bagong babala sa Israel sa Annual Army Day celebrations. Sinabi ni Ebrahim Raisi na anumang pag-atake ng Zionist regime ay haharap ng matinding tugon. Tinanggihan ng Hamas ang US truce proposal, pero sa halip, sila ay may balak mag-alok ng sariling plano. Anak ni Ismail Haniyeh, binawian ng buhay sa Israeli strike. Israel Minister nagsabi na talo na ang Hamas, ngunit magpapatuloy ang digmaan. Nag-warning ang Israel na aatakihin nila ang teritoryo ng kahit sinong aatake sa kanila. Sumangayon ang Israel sa kasunduan sa truce at pagpapalaya ng bihag sa usapan sa Cairo na magbigay ng mga pabor sa pagbabalik ng mga Palestiniano sa hilaga ng enclave, sabi ng mga opisyal ng Israel. Ayon sa mga opisyal, sa ilalim ng isang US proposal para sa isang truce, papayagan ng Israel ang pagbabalik ng 150,000 mga Palestiniano sa North Gaza nang walang security check. Bilang kapalit, sinasabi nila, dapat magbigay ang Hamas ng listahan ng mga bihag nilang babae, matatanda at may sakit na nananatili pa ring buhay. Tinanggihan ng Hamas ang US proposal para sa truce sa Gaza at pagpapalaya ng mga bihag ayon sa ulat ng Wall Street Journal. Ayon sa Wall Street Journal, sa halip, ang Hamas ay maglalabas ng kanilang sariling roadmap para sa pagtatapos ng digmaan sa Gaza. Idinagdag ng ulat na ang pangunahing issue ng Hamas ay hindi nito kasama ang pagsasara ng digmaan. Sa halip, ilalabas ng grupo ang kanilang sariling proposal sa bandang huli ng linggo, batay sa isang naunang proposal ayon sa sinulat ng Wall Street Journal. Ang unang proposal ay nagmungkahi ng sunod-sunod na deal kung saan magpapalaya ang Israel ng mga bilanggo para sa ilang mga bihag. Kasama dito ang bahagyang pag-atras ng tropa at pagbibigay ng hindi hahadlangang akses sa hilagang Gaza
sa mga napalayas na Palestiniano. Ayon sa isang opisyal ng Israel, hindi lubos na sumuporta ang Jerusalem sa panukala. Ayon sa kanila, itinuturing itong pabor sa Hamas, gayunpaman, handa nitong gamitin ang alok bilang batayan para sa mga negosasyon. Sinabi ng opisyal na karamihan sa pamahalaan ng Israel ay susuporta sa isang kasunduan kahit na mahirap itong isagawa. Ayon sa WSJ, nakabukas ang Israel sa paggamit ng kontrapanukalang Hamas bilang batayan para sa seryosong negosasyon. Gayunpaman, naniniwala ang mga opisyal ng Israel na hindi nais ng Hamas na magkaroon ng kasunduan, dagdag pa ng ulat ng WSJ. Nasugpo na ang hukbong militar ng Hamas. Sinabi ni War Cabinet Minister Benny Gantz na magpapatuloy ang mga sundalo ng Israel sa pakikibaka sa Gaza Strip sa mga susunod na taon. Nadurog na ang sandatahan ng Hamas. Sinabi rin ni Benny Gantz, ang pakikibaka laban sa Hamas ay magtatagal ng panahon. Ang mga bata ngayon ay nasa gitna ng paaralan pa ay magiging kalahok pa rin sa Gaza Strip, tulad sa Judea at Samaria at laban sa Lebanon. Gayunpaman, mula sa pananaw ng militar, ang Hamas ay nadurog na. Ang kanilang mga mandirigma ay napuksa o nakapiit at ang kanilang mga kakayahan ay nadismaya. Tagumpay ay darating ng hakbang sa hakbang. Hindi titigil ang Israel. Papasok kami sa Rafah, babalik kami sa Khan Yunis, at gagalaw kami sa Gaza, kung saan may mga target na terorista, andoon ang IDF. Ang mga pahayag ni Gantz ay sumunod matapos na ang Israel Defense Forces ay umurong lahat ng kanilang mga ground forces mula sa Gaza Strip noong ika-7 ng Abril. Nagpapasalamat si Haniyeh sa karangalang iginawad sa kanilang mga anak na martir. 3 anak ng pinuno ng Hamas na si Ismail Haniyeh ay napatay sa isang airstrike ng Israel sa Gaza. Ayon sa news agency ng Hamas na Shehab noong ika-10 ng Abril, ang Lebanese outlet na Al Mayadeen na kaugnay sa Iran ay nagulat batay sa mga Palestinian source na ang strike ay pumatay din ng ilang apo ni Haniyeh. Sinulat ng Al Mayadeen na ang mga anak at mga apo ni Haniyeh ay napatay sa isang sasakyan sa Al-Shati refugee camp sa Gaza City. Sinabi ni Haniyeh sa Al Jazeera na ang kanyang mga anak ay nagpunta sa mga kamag-anak para sa aid sa Shati refugee camp sa northern Gaza nang sila ay tamaan. Iniulat ng Israeli media na kumpirmado ni Haniyeh na 3 anak at 3 apo niya ang namatay sa strike. Ang lahat ng mga mamamayan ng Gaza ay nagbayad ng presyo sa dugo ng kanilang mga anak. Kasama na ako, pagsasaad ni Haniyeh. Pinagkait ni Haniyeh ang tinatawag niyang karahasang Israel, ngunit ipinunto na hindi aatras ang mga lider ng Palestino kung ang kanilang mga pamilya at tahanan ay isinasaalang-alang. Sinabi rin ni Ismail Haniyeh ang pahayag na ito, "Salamat sa Diyos sa ipinagkaloob sa atin ng karangalang maging martir ang kanilang mga anak." Walang duda na ang kriminal na kaaway na ito ay pinapatakbo ng espiritu ng paghihiganti at espiritu ng pagpatay at pagdurugo, at hindi ito sumusunod sa anumang pamantayan o batas. 60 miyembro ng aking pamilya ang pinatay mula nang magsimula ang digmaan. Nakita natin itong sumuway sa lahat ng kalupaan ng Gaza. Mayroong digmaan ng pang-etnikong paglilinis at pang-genocide. Ang kanilang dalisay na dugo ay para sa paglaya ng Jerusalem at Al-Aqsa, at magpapatuloy kami sa aming daan, at hindi kami mag-aatubiling sumulong at hindi mag-aalinlangan. Ang Israel ay aatake sa teritoryo ng sinumang sumalakay sa kanila. Yan ang babala ni Defense Minister Yoav Gallant, na ang anumang pag-atake sa Israel sa gitna ng mga banta ng Iran ay haharap sa matinding mga depensibong hakbang bago sumunod ang isang malakas na tugon sa loob ng teritoryo ng Israel. Ayon kay Yoav Gallant, sa digmaang ito tayo ay inaatake mula sa iba't ibang direksyon. Ang sinumang kaaway na subukang sumalakay sa atin ay una sa lahat ay haharap sa matinding depensa. Ngunit malalaman natin kung paano mag-react ng mabilis sa isang desididong aksyong pang-offensive laban sa teritoryo ng sinumang sumasalakay sa ating teritoryo kahit saan man ito sa buong gitnang silangan. Dagdag pa ni Gallant na ang tugon ng Israel ay napaka-epektibo at napakalakas.
Binitawan ng dating ministro ng Katarungan ng Israel na si Haim Ramon ang pahayag na dapat nang bumaba ang punong tagapayo ng mga armadong puwersa ng Israel, si Herzi Halevi, matapos ang kalahating taon ng digmaan sa Gaza. Si Halevi, matapos ang pag-atake noong October 7, ay nagpahayag ng pananagutan para sa pagkabigo sa seguridad ng Israel at sinabi na ang militar ay haharap sa ganap na pagsusuri nito matapos ang digmaan. Sinabi ni Ramon sa mga komento na dinala ng media ng Israel na Arutz 7 na oras na para kay Halevi na tuparin ang kanyang responsibilidad at magbitiw sa kanyang posisyon. Narito ang pahayag ni Haim Ramon. Sa palagay ko at umaasa ako na ang pagbibitiw ni Halevi ay magpapakilos ng sunod-sunod na reaksyon at ang buong pinuno ng komando ng militar ng Israel na siyang may pananagutan sa pagkabigo ay tatayo at magbibitiw ayon sa halimbawa na itinakda ng punong tagapayo. Samantala, sinabi ng ministro ng Ugnayang Panlabas ng France na walang agarang plano na ipataw ang mga sanksyon sa Israel upang pilitin itong payagan ang mas maraming tulong sa mga Palestino. Wala pang plano sa ngayon para sa pangkalahatang mga sanctions laban sa Israel, sabi ni Stéphane Séjourné sa mga mambabata sa National Assembly. United Nations Force nagbabala sa pagsangkalingan ng gulo sa Hilagang Israel. Nagpahayag ng pag-aalala ang puwersa ng UN sa Lebanon tungkol sa pagtaas ng kaguluhan sa hangganan ng Israel na nananawagan ng isang diplomasyang solusyon sa digmaan. Sinabi ni UNIFIL Chief Aroldo Lazaro, ang panganib ng pagtaas ng gulo ay totoo. Walang solusyon sa militar sa kasalukuyang pagtutunggali at karahasan. Ang isang politikal at diplomatikong solusyon lamang ang paraan sa hinaharap. Nagbabanta ang Israel na magsimula ng digmaan upang pilitin ang pangkat na suportado ng Iran na umalis mula sa hangganan kung hindi ito aatras ayon sa nararapat. Samantala, iniulat ng Army Radio na ang Ministry of Defense ng Israel ay nagplaplano na panatilihing sarado ang Erez Crossing sa hilagang hangganan ng Gaza. Sa halip, ito ay magsisikap na magbukas ng isang crossing sa alternatibong lugar sa takot na ang mga nagpoprotesta sa panig ng Israel ay makakasagabal sa pagpasok ng tulong sa Strip. Hindi sinasabi ng ulat kung saan ilalagay ang bagong crossing, ngunit sinasabing ito ay mas hindi sentral. Layunin nito na gawing mahirap para sa mga nagpoprotesta na makarating doon at harangan ang mga truck na kasya sa Erez na matatagpuan sa dulo ng isang kalsada. Binigyang diin ng Army Radio ang pag-aalala ng mga opisyal ng depensa na ang pulis ay maaaring hindi nangangalaga ng maayos sa pagsasara ng mga protester dahil sa impluwensya ni hard-right Minister Itamar Ben-Gvir sa puwersa. Zelensky nananawagan sa militar ng kanluran para sa bagong kontra-atake. Kung bibigyan natin ng suporta ang mga Ukrainians, sila ay maaaring manalo, sabi ni Cameron. Ukrainian agent arestado sa plano ng pag-atake sa mga tropa ng Russian. Pinigil ng US ang Ukraine na atakihin ang mga deposito ng langis ng Russia. Sinabi ni British Foreign Secretary David Cameron na ang Ukraine ay maaaring manalo sa digmaan kung magbibigay ang kanluran ng mga armas na kailangan nito. Sa simpleng salita, alam natin kung ano ang epektibo, alam natin kung ano ang kailangan nila at alam natin kung ano ang tama para sa atin. Sa mga epektibong paraan, alam natin na kung bibigyan natin ang mga Ukrainian ng suporta na nararapat sa kanila, maaari nilang maipanalo ang digmaang ito, maaari nilang makamit ang makatarungan na kapayapaan na nararapat sa kanila. Nasira nila ang 25% ng Black Sea Fleet ng Russia. Nagdulot sila ng higit sa 350,000 na pinsala sa mga armadong puwersa ng Russia na nagsimula ng walang provokasyon at walang batayan na pag-atake. At alam natin na kung patuloy nating sinusuportahan sila, maaari nating dalhin ito sa tamang pagtatapos. Sinabi ni Cameron na kailangan ng Ukraine ng mga air defense pati na rin ng bala at pera sa anyo ng naka-freeze na Russian sovereign assets. Samantala, nanawagan si Cameron sa mga Republican ng US na aprubahan ang militar na suporta para sa Ukraine. Direkta niyang isinampa ang kanyang kaso kay former US President Donald Trump
nang maghapunan sila ng Republican presidential candidate. Sa kanyang pakikipagpulong kay Trump, binanggit din ni Cameron ang mga issue tulad ng kinabukasan ng NATO. Binatikos ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky si German Chancellor Olaf Scholz para sa pagtanggi na magbigay ng German-made Taurus cruise missiles sa Ukraine. Sinabi ni Volodymyr Zelensky, "Sa abot ng aking pangunawa, ang kansilyer ay naniniwala na bilang kinatawan siya ng isang non-nuclear state. Ito ang tanging sandata na mayroon ng Germany, ang pinakamakapangyarihan." Ipinarating niya sa akin ang mga mensahe na hindi niya magagawang iwan ang kanyang bansa nang walang ganitong kapangyarihang sandata. Sinabi rin ni Zelensky na ang kanlurang teknolohiyang militar ay makakapagbigay daan sa Ukraine upang magsagawa ng bagong kontraofensiba laban sa Russia. Ang Russia ay mayroong mas maraming tao, mas maraming armas. Pero ang kanluran ay may modernong mga sistema ng armas. Kung makakakuha tayo ng lisensya sa produksyon mula sa ating mga kapartner, hindi na ito tungkol sa dami ng mga tao. Ito ay tungkol sa kalidad ng mga armas. Sinabi ni Zelensky na mayroon ng plano ang Ukraine para sa isang bagong kontraofensiba laban sa Russia, na nagsasaad na ito ay umaasa sa pagbabalik ng tulong militar mula sa US. Sinuri rin ni Zelensky ang mga bagong gawang depensibong pagtatanggol sa hilagang silangang rehiyon ng Kharkiv. Ngayon, nandito ako sa rehiyon ng Kharkiv. Maraming issue para sa lungsod at para sa rehiyon. Nag-inspeksyon ako sa pagtatayo ng mga depensibong gusali. Ang pagpapalakas sa direksyong ito ay napakahalaga. Dapat makita ng terorista mula sa Russia na ang rehiyon ng Kharkiv ay lumalakas. Sa tanda ng pressure na ipinapataw ng Moscow sa rehiyon, nagpaputok ang Russia ng isang guided bombs sa lungsod ng Kharkiv habang inianunsyo ni Zelensky ang kanyang pagbisita. FSB nagtangka ng pagdakip sa Ukrainian agent na nagpalaki ng plano sa pag-atake sa mga Russian troops. Kinuha ng mga opisyal ng seguridad ng Russia ang isang ahente ng intel ng Ukraine at sinabing nagpaplano ito ng isang teroristang atake laban sa mga sundalong Ruso. Narito ang pahayag ng FSB. Ang isang opisyal ng FSB sa rehiyon ng Zaporizhzhia ay hinuli ang isang lokal na residente na babae na tumutulong sa mga kriminal sa paghahanda ng isang teroristang atake laban sa mga kasundaluhan ng Russia. Pinagsama-sama ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine ang aktibidad ng kasabwat at binigyan siya ng mga pampasabog na kagamitan. Natuklasan sa investigasyon na binili ng ahente ang mga bahagi para sa paggawa ng isang Molotov cocktail. Sa kabilang banda, sinabi ni Andrei Kartapolov, ang pinuno ng State of Duma Defense Committee, na hindi na kailangan ng Russia ang isa pang daluyong ng mobilisasyon. Ito ay dahil sa patuloy na dumadaloy na mga voluntaryong pumipirma ng kontrata sa militar, ayon kay Kartapolov. Narito ang pahayag ni Andrei Kartapolov. Tapos na ang mobilisasyon. Ang ating kasalukuyang sistema ng recruitment ay tiyak na magtataguyod sa pagtupad ng lahat ng mga tungkulin na hinaharap natin sa loob ng saklaw ng tunggalian sa Ukraine. Ang paliwanag ay sumunod pagkatapos na sinabi ni Zelensky na may plano ang Russia na mag-mobilize ng karagdagang 300,000 sundalo sa panahon ng tag-init. Samantala, sinabi ng tagapagsalita para sa hukbong dagat ng Ukraine na isang Russian Ka-27 helicopter ang nabagsakan sa inoccupy na Crimea. Ayon kay Dmytro Pletenchuk, ang tagapagsalita ng hukbong dagat ng Ukraine, nabawasan ng isang Russian Ka-27 sa Crimea. Matagal na namin itong hinahanap at sa wakas ay natagpuan na. Hindi pa ako handang magbigay ng kumpirmadong impormasyon ukol dito. Borrell nagbabala sa potensyal na nuclear calamity. Sinabi ng punong patakaran sa panlabas ng EU na ang mga pag-atake sa planta ng pang-atomikong nuclear ng Zaporizhzhia ay maaaring magdulot ng nuclear calamity. Sinabi ni Joseph Borrell, ang walang katinuang drone attack laban sa planta ng pang-akademikong nuklear ng Zaporizhzhia ay nagpapataas ng panganib ng nuklear na aksidente. Dapat itigil ang mga ganitong atake. Dapat umalis ang Russia sa planta ng pang-akademikong nuklear ng Zaporizhzhia.
Ang babala ni Borrell ay kasunod ng isang serye ng mga atake na isinagawa ng kamikaze drones sa nuclear power station. Gayunpaman, sinabi ng tagapagsalita ng ahensya ng militar ng Ukraine na hindi gumawa ng anumang aksyon sa militar ang Kyiv laban sa mga pasilidad ng nuclear. Ang posisyon ng Ukraine ay malinaw at walang tanikala. Kami ay hindi gumagawa ng anumang aksyon sa militar o provokasyon sa mga pasilidad ng nuclear. Ang US ay nagpapakita kung bakit binalaan ng Ukraine na huwag atakihin ang mga oil deposits ng Russia. Sinabi ni Lloyd Austin, ang katiwala ng seguridad ng US, na binalaan ng US ang Ukraine na huwag atakihin ang mga refineries ng Russia dahil maaaring magdulot ito ng pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo. Ayon kay Lloyd Austin, ang mga atake na iyon ay maaaring magkaroon ng epekto sa global na sitwasyon sa enerhiya. Mas mainam na ang Ukraine ay sumunod sa mga tactical at operational target na maaaring direktang makaimpluwensya sa kasalukuyang labanan. Sa loob ng nakaraang 2 buwan, naglunsad ang Kyiv ng serye ng mga raid gamit ang mga drone sa oil infrastructure ng Russia. Nauna nang sinabi ni Zelensky na ang reaksyon ng Washington sa mga atake ng Ukraine ay hindi positibo. Gayunpaman, wala pang palatandaan na ang Kyiv ay handang sumunod sa utos ng Washington ukol dito.